Sa dulo ng madilim na daan, may lugar na magpapawi ng pagod mo. At mapapawa ka sa kwento nito. Hindi lang ito basta resort. May kwento pala ng pagmamahal at paghilom. Minsan yung hindi planado, yun pa yung mga pinaka-memorable. So ngayong araw nga mga tiyang, may na-discover tayong isang magandang resort sa Quezon. So from Laguna nga, 6 to 7 hours nating mababiyahe. Depende sa takbo ninyo. Siyempre madadaanan natin isa sa pinakamagandang road dito sa Quezon. From Kasalan nga sa Lopez, Quezon, gabi na kami nakabiyahe papunta sa resort. Rough road yung daan, madilim, pero sabi nga nila, sa dulo ng daan may maganda ring naghihintay. Pagdating nga namin, may sumalubong agad na staff para i-assist kami. Nakapag-inquire na rin kami sa Facebook, kaya alam nila na parating din kami. Late dinner lang muna, konting chikahan. Isasali ko sa mamaya. 256 din yun? Pero mo lang, sobrang dami. Alam mo, maraming kapkat. Ay, nagsaro kami sa Kasalan. Hindi ko sinagdaan. Yan ang Kasalan. Tawa ko doon sa Sharon. Hindi naliwa mo, wala tayong gagasusin sa pag. Ha? Hindi naliwa ang ulam. Ate Isa, na dalawa yung ulam. Ano yung ambot nito? Hindi nga papanig. Papanig mo? Live ba yan? Ganda yung live. Ano? Marites ang palit. Hindi na tayo makadaan ng loob. Wanted na. Oh my God, Lord. Nakabarangay naman. Nakaban na. San Francisco hanggang B. After nga ng masayang kwentuhan at chismisan, nag-swimming agad kami dito sa magandang pool. May iba't ibang color ang pool kaya nakakadagdag ng saya, ng good vibes ang ambience. At ang nakakatuwa pa ay sulo namin ang resort tonight. Pagod na kaya pahinga mode naman kami. Ang pet nga pala allowed dito pero alam ko may bayad, parang nasa 200 plus. Pagod na kaya pahinga mode naman kami pero madaling araw nagising kami sa lakas ng hangin at ulan. Medyo nakakakaba pero safe naman kami, matibay pala yung pila. Nabukasan, medyo may ambon pa pero malinaw na yung panahon. Dito mapipil mo talaga yung probinsya vibes, yung pagdungaw mo sa bintana, matatanaw mo yung mag-green, mapuno, pero may konting ambon pa rin. Tamang-tama ito dun sa mga gusto talaga magpahinga at mag-relax. Ganitong mode yung maganda yung pagising mo, sisilip ka sa labas ng bahay, makikita mo yung ganito kagandang view. At syempre tahimik, perfect pang unwind. Ito talaga isa sa nagustuhan namin, yung breakfast and bed. Pero sa totoo lang, hindi allowed yung dinadala yung food dito sa room. Bababa ka talaga doon sa kantin para doon ka kumain. Pero dahil sa panahon na maulan, ay na-experience natin itong breakfast and bed. So sa nabok mo nga na room or villa, ay free na yung food na breakfast. Pumunta na rin kami sa may dagat, kaso medyo malabo yung tubig dahil nga may bagyo pa. Sayang di kami nakalangoy, kaya naglaro na rin kami ng volleyball pampapawis. Baka sa mga susunod nating punta, ma-experience na natin yung dagat dahil naimbitahan tayo this coming November, birthday ng anak ng may-ari ng resort. Habang nagpapahinga, ay nakausap namin ng may-ari ng resort. Dito namin nalaman na ang kwento ng St. Gabriel Resort. Isa ito sa naging reason niya para makamove on or makapagpatuloy sa buhay dahil nga sa pagkawala ng anak. Kwento ng may-ari na si Miss Gina ay ginawa daw niya itong resort na ito dahil sa pumanaw ng anak na si Gabriel. Isa pa nga sa mga advokasya ng may-ari ay yung makapagpatayo sila ng simbahan galing sa ibang kinita dito sa resort na ito. Pagkatapos ng kwentuhan, nagpaluto naman kami ng kanton. Habang kumakain kami, bumuhos na naman ang ulan. Ito yung masarap talagang mamahaw, no? Yung ganitong panahon. By the way, tumatanggap nga pala sila dito ng mga team building and may iba't ibang room sila dito. May family size, couple, barkadas. Ito yung big room nila for family room. Meron kayo ditong 3 bed. Meron din kayo ditong rep. And meron na ring solo CR. And ganito naman kaganda yung labas na matatanaw mo paglabas mo ng room. Ito naman yung room 6 nila. Good for 2 packs. Queen size. 4,000 pesos. And kung gusto mong ma-check, post mo na lang itong video. Nandito sa screen ng picture. Kaunting tips nga, day tour nga pala nila dito. 8 AM to 5 PM. Overnight, 2 PM to 11 AM. And sa staff nga pala dito, don't you worry kung mag-walk-in kayo kasi accommodating naman yung mga staff dito. Staycation with a story. Isang magandang kwento na naman ang aming travel ngayon. Yun lang. Bye! So after nga ng pahinga, lumuwas na ulit kami pa Laguna. So yun lang muna mga tiyang. The haunted house. Okay, wag tayo.